Guys, share ko lang sa inyo, nabili ko nga pala itong Nubia B80 Max sa RALS dito sa malapit na mall sa amin. And guess what? May kasama pa itong libreng power bank. Sulit na sulit talaga. Ang SRP niya sa RALS is 7,499 pesos, which is very reasonable. Lalo na kung titingnan mo yung specs at actual performance niya. So without further ado, tara unbox muna natin to. Let's go! Unahin na natin ang design. Sa likod, makikita natin ang triple rear camera setup kasama ang LED flash. Honestly, nagustuhan ko yung design niya kasi kapag tiningnan mo from the back, medyo may pagka Samsung vibe siya. Hindi siya mukhang entry level phone. Mukha siyang mas mahal kaysa sa presyo niya. Sa gilid naman, nandito ang volume rocker at power button na siya na rin ang side mounted fingerprint scanner. Responsive at mabilis ang fingerprint scanner niya. Hindi ka mabibitin sa pag-unlock. Sa kabilang side, nandito ang SIM card slot. Good news kasi may dedicated memory card slot na siya. Sa ilalim, nandito ang speaker, USB Type-C port, microphone at headphone jack. Sa taas naman, nandito naman ang secondary microphone. Meron siyang glass front, plastic back at plastic frame. Pero kahit plastic ang likod at frame, maganda ang pagkakagawa, elegant at premium ang itsura niya. Hindi mo talaga akalaing entry level phone lang siya kapag nakita mo sa likod. Additional protection, TUV certified drop resistance at IP64 dust and splash resistance. So may added peace of mind ka kung sakaling mabasa o mahulog ng konti. Dito na tayo sa display. 6.9-inch HD Plus IPS LCD, 720 by 1640 resolution, 120Hz refresh rate, 780 nits high brightness mode, durable glass with better drop and scratch resistance, notch display. Malaki ang screen, 6.9 inches, kaya perfect siya for watching videos, social media at gaming. Kahit HD Plus lang ang resolution, malinaw naman siya sa actual usage. Hindi siya pixelated sa normal viewing distance. Yung 120Hz refresh rate ang isa sa pinaka-highlight dito kasi sobrang smooth mag-scroll. Ramdam mo talaga yung difference kumpara sa 60Hz phones. Yung brightness nasa 780 nits, sapat na sapat for indoor at even outdoor usage. Kahit maaraw, nababasa mo pa rin ang screen. Yes, naka-notch siya, pero understandable naman sa presyo niya. Overall, maganda ang display for its price range. Malaki screen, smooth refresh rate at decent brightness. Pagdating naman sa performance, naka-Android 16 with MyOS 16. Powered by Unisoc T7250 12nm chipset with Mali G57 MP1 GPU. Sa everyday usage tulad ng Facebook, YouTube, browsing at messaging, smooth naman siya. Hindi siya lagi sa basic stacks. Naglaro ako ng Mobile Legends dito. Ang settings niya, sa graphics ultra, sa HFR naman super. Playable naman siya. Hindi siya perfect gaming phone, pero for a budget device, okay na okay siya. Sa tatlong laro ko, 3% lang ang nabawas sa battery. Sa temperature, umabot lang ng 39 to 40 degrees Celsius. Sakto lang ang init niya. Hindi siya nag-overheat. Stable naman ang performance niya. Basta wag lang masyado mag-expect ng super heavy gaming kasi budget phone pa rin ito. Pero overall, nag-enjoy ako sa paglalaro dito. Meron siyang 8GB of RAM plus 8GB extended RAM with 128GB internal storage. Yung 8GB of RAM is more than enough for multitasking. Pwede ka mag-switch apps without aggressive reloads. Yung 8GB extended RAM naman helps din para mas smooth ang background apps. Although virtual RAM lang siya. 128GB storage is enough for apps, games, photos, and videos. At kung kulang pa, pwede ka mag-expand via microSD card. Sa battery and charging, may 6,000 mAh battery, 22.5 watt fast charging, supported ng bypass charging. Malaking bagay ang 6,000 mAh battery. Kayang-kaya nito ang whole day usage kahit heavy use pa. Sa gaming test ko, very efficient siya.
3% lang ang nabawas sa 3 games na ng ML, which is impressive. Yung 22.5 watt charging naman is decent for a 6000 mAh battery. Hindi super bilis pero reasonable. Yung bypass charging is magandang feature para sa mga naglalaro habang naka-charge. Mas less heat at mas safe sa battery health. Sa rear camera setup naman tayo. May 50 megapixel main camera, 2 megapixel depth sensor with AI lens up to 1080p video recording. Maganda ang kuha niya kapag maliwanag ang paligid. Detailed ang mga larawan, malinaw ang subject. At natural naman ang colors. Di siya overly saturated. Kaya realistic tingnan ang photos. Kapag outdoor na at maganda ang lighting, talagang lalabas ang quality niya. Sharp ang details lalo na sa landscape. For a budget phone, impressive na ang output niya. Sa selfie camera naman, meron siyang 16 megapixel front camera. Perfect for selfies and video calls. Sa connectivity, meron siyang 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC. Yes, may NFC siya. Malaking plus to sa ganitong presyo. Para sa presyo niya, sulit ba? Yes, sulit na sulit siya. Malaking 6.9-inch display, 120Hz refresh rate, 6000 mAh battery, 8GB of RAM, may NFC, may libreng power bank pa. Hindi siya pang hardcore gaming pero for everyday use. Social media, light gaming at entertainment, solid choice siya. Kung naghahanap ka ng budget phone na malaki ang screen, mahaba ang battery life, may smooth refresh rate at may premium na itsura, the Nubia B80 Max is definitely worth considering. Kapag sa Shopee kayo bumili, may price siya na 6,499 pesos. At pwede pa bumaba yan gamit ang vouchers. So ayan guys, yan na ang full review ko ng Nubia B80 Max. Kung may tanong kayo about this phone, comment lang kayo. If nakatulong ang review na ito, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat. Peace!